Ngayon pag-usapan natin sa ating tech board kung paano nga ba pumili ng magandang camera phone. Kadalasan dito nagbabase ang iba ang megapixel. Importante ba talaga to? Okay, ganito yan. Mas mataas ang megapixel, mas detalyado ang image pero hindi garantiya ang quality. Halimbawa na lang may 108 megapixel, hindi automatic na mas maganda kaysa sa 50 megapixel. Depende ito sa sensor at software. Ito yung ideal megapixel ranges. Una, andyan yung 50 hanggang 64 MP. Ito yung perfect balance ng quality at file size. Pangalawa, yung 108 MP pataas. Maganda to kung may good sensor at image processing. Andyan din ang 12 to 48 MP. Sapat na to kung maganda ang sensor at software. Halimbawa na lang is yung iPhone 15 Pro Max. Meron lang 48 MP pero kayang sumabay sa 108 MP phones. Kaya mas mahalaga pa rin ang sensor size at image processing kaysa sa sobrang taas ng MP. Ang susunod mo dapat tingnan ay ang sensor size. Bakit to mahalaga? Kasi nga mas malaki ang sensor, mas malinaw at detalyado ang kuha, lalo na sa low light. Halimbawa na lang is yung f1.8 versus f2.4. Yung 1.8 mas mababa ang aperture kaya mas maliwanag at sharp ang photo. Kaya mas mababa ang piliin mo kung gusto mo ng night photography at portrait shots. Ang 2.4 naman ay mas konti ang pumapasok na ilaw kaya medyo madilim at kulang sa detalye. Kaya madalas tong ginagamit sa landscape photography, group photos at bright environment. Well, parehong maganda yan, depende na lang sa'yo kung ano yung madalas mong kinukunan. Ang susunod naman ay ang image processing. Nagpapaganda to ng kulay, sharpness at details. Kaya kahit lower ang MP, pwedeng mas malinaw ang kuha. Halimbawa na lang ang iPhones, kahit may 48 MP lang, ang Apple Photonic Engine ang nag-upscale ng quality. At sa huli, dapat meron ding stabilization. At ang kadalasan nating naririnig dyan ay ang optical image stabilization o mas kilala bilang OIS. Nakakatulong naman to para hindi maging magalaw ang video recording mo. Kaya kung gusto mo ng best photo at video quality, hanapin mo ang phone na may malaking sensor, mababang aperture at magandang image processing. By the way, ginawa ko nga pala ang TechYou dahil sa dami ng smartphones na lumalabas ngayon, napakahirap nang mamili. Kaya dito sa channel kami mismo ang nagre-research para malaman kung anong device ang pinakasulit para sa budget mo. Pero para makagawa pa kami ng ganitong content, kailangan din namin ng suporta mo kaya huwag kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video.